Paano nga ba malaman kung na-hired ka mga kabayan or napili ka sa in-applyan mong trabaho dito sa Greenland? So alam nyo ba yung Greenland ay maganda po talaga siyang applyan sa ngayon dahil hindi pa siya sobrang strict, at saka pag nakakuha ka po dito ng trabaho o work permit kahit temporary lang ay pwede mo na agad madala ang iyong partner. Kahit hindi po kayo kasal, basta may relasyon kayo, tapos anak mo na below 18 years old. Hello po mga kabayan, yan ay papasyal ko itong anak ko. Maglalakad lang kami mga kabayan kasi kung magsasakyan ba kami, tingnan nyo naman ito. Napakahirap pa ito tanggalin kasi napakatigas. Yan, nagyelo po siya kahit hindi po nag-snow dito. Tapos hindi na tayo magkuhan man, hindi na tayo magsasakyan. Oh, ang kapal oh. Tagalan pa tayo, tapos andito yung gloves niya. Oh, tanggal. Umigas? Pwede mo nang gawin. Pwede mo nang gawing martilyo. Umigas. Pokpok natin. Yan. Ito mga kabayan, yung gloves ng anak ko sa sobrang tigas dahil sa lamig. Yan po. Pwede na siya gawing martilyo. Ang gagawin namin ngayon, maglalakad na lang kami kasi papasyal-pasyal kami. Dahil mga kabayan, kung magsasakyan pa kami, ito po, napakakapal po ng yan, snow. Hindi po sa snow, kanang yelo. Ilagay mo sa loob yan, Sam. Tara na. Ang gagawin kong service para sa anak ko, ito na ang stroller niya. Dito kasi namin yan iniwan sa baba. Pero nagyelo na din siya, oh. Yan, oh. Tapos, ito yung sabi nila mga kabayan, yung sasakyan daw, babalutin ko ba daw siya ng trapal or yung tela or karton. So, ito mga binalot namin to. Ang mangyayari kasi niya, yan, oh. Yan. So, magtitigas din yan. Didikit din ata yan mga kabayan sa salamin. Hindi ko nasubukan sa sasakyan. Ano, tumitigas din siya dahil sa lamig. Yan. So, ito naman, yan. Dahil tinakpan namin to, hindi naman kasi ito salamin. Kaya hindi po didikit dito sa tela yung ice. Pero hindi ko nasubukan sa sasakyan. Kung babalutin daw ng tela, hindi daw didikit. Pero ito mga kabayan, oh. Dumidikit nga siya, oh. Yan, didikit pa rin sa salamin. Hello po mga kabayan, so magandang hapon. Oras natin dito alas 4 ng hapon. Ayan, pasyal-pasyal kami, kasama ko po yung pamilya ko. Ayan po, anak ko, si Amaya. Ayan. So yung dinadaanan natin dito, hagdan po ito, kahoy. Pero nagiyelo na po siya, oh. Dahil sa lamig dito, nagkikreate po siya ng yelo. Hindi po ito snow. Sa sobrang lamig lang talaga ito nabuo siya. Ayan, ito po yung view natin dito. Ito ay ginawa nila, hagdan na ito, para daanan ng talaga ito, shortcut papunta dun sa dulo. May mga tubig, oh, nag-frozen na po siya. Ayan. So kaya mo bang dumaan dito mga kabayan sa nagiyelong hagdan? Yung feel mo talaga parang nasa loob ka talaga ng freezer kasi napakalamig ngayon. Pero yung temperature natin nasa minus 1 degrees Celsius lang. At yung bundok, oh, napapansin nyo, ha? Yung bahay namin, andun po yung bahay namin dyan, malapit lang. Yan. So, marami pa rin nagtatanong sa atin kung paano ba makapag-apply dito sa Greenland. So, alam nyo ba yung Greenland ay maganda po talaga siyang applyan sa ngayon dahil hindi pa siya sobrang strict, at saka pag nakakuha ka po dito ng trabaho o work permit kahit temporary lang ay pwede mo na agad madala ang iyong partner o kinakasama kahit hindi po kayo kasal, basta may relasyon kayo, tapos anak mo na below 18 years old. Yun ang kagandahan dito. Kahit bago ka pa lang nakakuha ngayon, pwede mo silang i-process kung mayroon ka pong panggastos sa mga pamasahe nila. Kasi nga, kadalasan kasi dito ng employer, kapag na-hire ka po dito sa online, ay sagot naman nila yung pamasahe mo at saka gastos mo. Pero syempre yung sa pamilya mo, ikaw ang magpa-process. Kaya yun mga kabayan, subok-subok lang kayo apply online dun sa solid.gl. Subukan nyo din po yung AgroJob Denmark. So, walang mawawala kung susubukan nyo. Kung hindi swertihin, wala namang problema, marami namang pwedeng applyan. Kasi may mga kababayan tayo na nagtatanong sa akin kung paano mag-apply. So ako, nag-share lang naman ako mga kababayan based sa aking experience. Ako ay na-hire po talaga sa Work in GL na Facebook page. Pero sa ngayon ay hindi na po sila active. Kiyayay man daw siya.
Ito po yung view natin, yung bundok po. Yan po, namuti na po siya dahil sa lamig. Hindi po yan snow na pumata, kundi dahil sa lamig lang, nagkukuhan siya ng yellow. Gaya nito po. Yan. So, ito po ay yellow po siya. Yan. Kasi yung snow mga kabayan, sa itaas po siya nang galing. Yan. Tapos, walang bumuhos na snow dahil nga, hindi ko alam, climate change na ba? So, ito po yung bahay namin. Diyan po banda. Tapos, ito po yung madadaanan natin na mga kahoy na ito, na hagdan na ginawa nila para shortcut po paunta po dun sa mismong city na yan. Ayan po yung city. Ayan, paano nga ba malaman kung na-hired ka mga kabayan o napili ka sa in-applyan mong trabaho dito sa Greenland? Sa akin dati mga kabayan, nalaman ko na na-hired ako dahil sa email po ako nag-apply noon sa Work in Jail. Nag-reply man sila sa akin na magsisit daw sila ng interview. At yun na nga mga kabayan, after nun, na-interview ako. Tapos, message sa akin na i-contactin ko daw siya sa ganitong messenger. Pero ang ginamit talaga nung una, email talaga. Kaya mag-ingat kayo kung may mag-contact sa iyo ng mga number, ginagamit yung WhatsApp at saka messenger, lalo na yung WhatsApp, yung number niya ay hindi po dito sa Greenland. Kasi dito makaban yung number po sa Greenland ay nag-uumpisa po siya sa +299. Kapag Denmark naman ay +45. Kaya ganyan na mga number ang bantayan nyo na may posibilidad na kinunta kayo ng employer. Pero kahit ganyan mga kabayan yung kumontak sa inyo, mag-ingat din kayo. Huwag kayong magbigay ng pera. Baka mamaya mayroong ibang mga scammer na nandito din. Ginamit lang din para kontakin kayo. Kaya email lang yung antayin nyo. May iba naman daw kababayan natin na confirm na daw yung application nila. Ibig sabihin na receive na daw. May nagsabi sa akin, may nag-comment na, nag-reply naman sa kanila sa email. Ibig sabihin nun, parang automatic lang na nagre-reply na ibig sabihin natanggap yun yung pag-apply niya. Mayroong kategory doon mga kabayan. Sa mga gusto nyong applyan, kung ano po yung kategory mo, kung ano po yung experience mo, pwede kang mag-apply doon, i-click mo lang po. Basta mag-translate lang po kayo ng English doon kasi may switch to English naman para hindi po kayo malito. Kapain nyo lang yung pag-apply mga kabayan, basta binigay ko lang sa inyo yung web or link na applyan nyo, Solid.gl or AgroJob Denmark. Kaya yun mga kabayan, malalaman mo kapag na-hired ka po or napili ka, re-reply sila sa email sa iyo or magkakandak sila ng interview na video call syempre. Huwag po kayong pumayag na through email lang. Mas maganda yung ma-replyan kayo kahit matawagan kayo, makita yung makaban yung employer para talagang legit. Ayan, so ito po yung dinadaanan namin dito, yung anak ko. Medyo malamig-lamig. Tapos may mga building na po dito. Ayan. May nagtanong din sa akin kung ilang months ba yung process ko simula nung natanggap ako. So simula nung natanggap ako mga kabayan, ay ang process ko umabot po siya ng 2 buwan. Ayan, buwan pa kami dito kasi yung anak ko may nakita siyang ice o kakarampot na ngayong ice dito. Dati nakaraan mga kabayan, last year. Ganitong mga buwan, grabe, puno-puno na ng snow dito. Araw-araw nag-i-snow dito. Ha? Ay no, lamig. Malamig. Patanggal niya yung gloves niya, sobrang lamig. Ito po yung view natin dito. Yung building dito, apartment niya mga kabayan. Kadalasan kasi dito, mga apartment talaga dito yung ginagawa namin. Kasi nga, dumadami na yung tao dito sa Greenland. Yan, ligid. Yung anak ko mga kabayan mo, sobrang excited makakita ng snow. Ngayon kasi walang snow dahil hindi ko alam, climate change na siguro yung nangyari. Nakaraan mga kabayan, no? October dito, punong-puno na ng snow dito at mataas na. Pero ngayon, no? Ito na lang yung pag-asa nila, yung nag-yellow na lang na mga mga semento, wala pa ring snow. Pero yung bundok doon, ang kapal na ng snow doon, no? Ganito lang po yung itsura dito ng Nuuk City, Greenland, no? Hindi masyadong maraming tao dito. Kukunti lang yung tao dito kasi sa amin nasa 19,000 lang dito ngayon sa Nuuk City, Greenland mga kabayan, no? Tapos yan. Ayan lang po yung makikita mo yung mga tao. Pailan-ilan lang. Ayan. So, ayan po yung simbahan yung puti mga kabayan. Yan yung Catholic Church dito. Tapos, yan po yung city mismo sa harap. Yan, may mga tao naman na naglalakad. Yan po yung anak ko. Yung anak ko, tuwing may makikita siya na mga yellow, yan, hinahawakan niya. Tapos yan, may mga design na po dito ng mga stars. Yan po, sa kada poste. Asa tayo din ba? Dire? Po, yung bundok. Hanggang ngayon mga kabayan, no, hindi ko pa rin akalain na makakasama ko tong pamilya ko dito sa Greenland. Kasi dati, yung pangarap ko talaga yung Canada. Pero napakahirap naman pumasok sa lugar na yun.
Kaya hindi ko talaga ito inisip dati na itong Greenland yung mapuntahan ko. Tapos sabi ko isang taon na sana ako dito kasi uwi ako ng Pilipinas kapag nakaipon. Pero nung isang taon ko, natapos ko yung bahay ko, sa pagtatrabaho ko, wala akong ipon. So sabi ko mag-extend muna ako ng 2 taon. Tapos ng 2 taon mga kabayan, kasi nakapagbakasyon ako sa Pilipinas, yun, naramdaman ko na medyo mahirap naman yung kwan sa Pilipinas kapag wala kang ipon, ang bilis na ubos ng pera ko. Kaya sabi ko, babalik siguro ako, mag-i-extend muna ako dito ng mga 1 taon. Yan. Let's go! What happened? Stop daw, yayay daw ulo. Yan, nakita na yung kapatid niya, makaba yung anak ko. Sabi niya, stop kuya, yayay daw ulo. Oh, let's go. Oh. Stop daw, stop. Oh. Oh, yayay daw ulo. Yan. Kaya yun mga kabayan, yung pagbakasyon ko ng Pilipinas, naubos yung pera ko dahil doon sa kuhan nga, sa gastos din. At naramdaman ko na mabilis lang. Kaya yun, bumalik ako dito, tapos kinuha ko na yung asawa ko. Tapos naisipan namin, medyo malungkot naman kasi hindi namin kasama yung mga anak namin. Umiiyak sila kung kailan daw kami uuwi. Lalo na yung panganay namin, sabi niya na siya lang daw yung walang magulang dun sa school nila pag parents day. Sabi ko, kukunin na lang natin yung mga anak natin. Ang nangyari pa mga kabayan, yung panganay lang sana yung kukunin namin. Kasi itong bunso ko na anak mga kabayan, kuwan to sa Pinas, mabilis to magkasakit. Lalo na kapag kuwan, yung alikabok lang, maya-maya, sipo na yan. Tapos ubo. Tapos hindi na sa makahinga, yan, sinusugod na namin sa ospital yan, sinusugod na kasi kailangan na makatik ng antibiotic. No, slow lang. Slow lang. Kailangan na makatik ng antibiotic para magamot siya. Kaya yun, nag-aalangan kami. Kung dali namin siya dito, baka mabilis siya magkasipon ba? Where are we going? Yan, dumaan muna kami dito sa grocery store kasi may nakita tindahan ng dalawa. Si Maya at si Axel. What? No, it's too big. Not that one, only small. Small only. It's that big now. It's big. It's big. You need only small because you are small. This one, come here. Tuwang-tuwa siya eh. Blue? Okay. You will take one. Okay? One only? Blue? What do you want? Blue? Yeah. You can choose. Okay. Yeah. So, nandito kami ngayon sa isang area. Aakyat kami dun sa medyo mataas or mataas na tuktok nitong area nito kasi makikita natin tong mga bahay sa ibaba. Ayun po, marami po siyang bahay na makukulay. Pero mas maganda kung nandun tayo sa itaas. Ayan po, akyatin natin dun. Kung ano ba yung itsura dito sa baba. Ipapakita namin sa inyo. Ayan. So, tara. Samahan nyo kami mga kabayan. No, no, no. No, we're going there, upstairs. Yung anak ko gusto pa daw siya maglaro ng snow. Yan. We're going upstairs. There's many snow. Yan. So, dahil Sabado ngayon mga kabayan, rest din natin. Wala tayong trabaho. Yan. Family time tayo ngayon. So, ibigay natin yung oras sa pamilya. Kasi hindi sa lahat ng panahon mga kabayan, puro lang tayo trabaho. Hayaan mo yan. Hindi yan sa atin. Tara, tara. Ito po yung mga bahay dito. Ayan o. So, yung mga bahay dito, napakasimple lang. Pero may mga kulay siya. Ang kulay kasi mga kabayan ay may ibig sabihin yan dati dito. Halimbawa, yung pula ay police, or yellow ay hospital, ang blue ay fish factory, or white sa mga government. So, ganyan po, simbahan, ganyan. So, may mga kulay sa dati. Pero ngayon, di naman nila sinusunod na kailangan nilang gumawa ng kulay pula na bahay dahil ito ay hospital. So, hindi na required sa ngayon. Dati, meron. Kaya, ito yung mga bahay, yung mga sinauna pa ito. Matanda pa sa'yo ito mga kabayan. Ayan. So, we're going upstairs na. Tama na ng ice. Yung anak ko, hindi talaga siya makakuha sa snow. Parang nasabik siya sa snow. Kasi ngayong taon na to, mahina yung snow ngayon mga kabayan. Dati, October, grabe ang kapal na ng snow. Pero ngayon, November na, mag-December na.
Wala pa ring snow mga kabayan na makapal. Kaya pa tayo dun sa itaas. Mas makita kasi natin ito. Yung baba na ito pag nasa itaas tayo. Bakit naman tayo na tayo kami gada dito? Dati nakapunta na tayo. Maganda po yung kuan, oh. Nagpa-fog din yung kuan doon, oh. Dagat. Ayan. Uy, tara na, mag-hold na ka. Danlog. Medyo madulas kasi yung kalsada kaya nanawakan ko yung anak ko. Gusto niya maglaro sa snow. Ito po yung itsura ng mga bahay dito. Tingnan nyo. Halos pare-pareho lang siya ng design. Tapos yan, makaluma lang talaga ito. Wasak na, oh. Parang sinira nila mga bahay, no? Pero matagal na kasi ito. Pero matibay pa rin yung kahoy at makunat. Ayan. So dito kami mga kabayan, no? Pasyal-pasyal kami ngayon. Kasama ko yung pamilya ko. Solar, oh. Ayan, oh, solar na yung gamit nila dito. Ayan. Ayan, oh, sa itaas solar na po. Ayan. So yan, dito muna kami. Ganito yung mga bahay dito, mga kuan, mga design. Ito yun. At tapos yung mga lugar nila ay kuan lang siya, mga mabato lang at wala pong lupa dito. Kaya sa mga nagtatanong kung mayroon ba daw ditong bagyo sa Greenland. No. Dito sa Greenland, malakas dito yung hangin, ulan, pero wala po siyang casualties dito. Halimbawa, mayroong namatay dahil nabuwal yung lupa, mayroong naanod sa tubig, nadaga na ng mga troso. Kasi tingnan nyo naman yung lugar nila, oh. Solid po siya na bato. Ayan. So pag nakita yung mga kabayan, kung malakas yung ulan, maiwasan po yung mga pagkuhan ng mga lupa. Kasi wala namang lupa dito, kundi bato lang talaga dito. Kaya isa sa dahilan kung bakit wala ditong casualties tuwing malakas yung hangin at ulan, dahil itong binabahayan dito ay nasa itaas po siya, above sea level. Tapos dagat po sa ibaba. Yes. We're going there. Laruan sila daw. Hindi ko alam kung matatawag pa rin ba na bagyo. Siguro bagyo pa rin kung tuloy-tuloy ang ulan. Oo, dito tuloy-tuloy ang ulan, tuloy-tuloy ang hangin. Meron dito. Minsan isang linggo nga tuloy-tuloy yung hangin. Yun lang, ang casualties ay zero casualties lang. Buwera na lang mga kabayan. May sasakyan. Kung sa mga dagat sila, ayan. So may nalulunod, yan din may iwasan sa dagat. Pero kung masama naman yung panahon, hindi naman sila papayagan dito na maglayag sila sa dagat. Kaya dito sa Greenland, kahit malakas yung ulan, malakas yung hangin, imposible po dito na magkaroon ng casualties. Puwera na lang kung naglakad ka dyan sa labas, tapos nasa ibabaw ka ng bundok, ayan, siguro maaari kang makuha dito. Pero kung gusto mo mamaya, gusto na anak ko magkuha din o maglaro. Madulas yan Sam, hindi? Hindi ba madulas? Gusto niya maglaro, oh. Sige na, laro, oh. Palaruin natin yan kasi wala dito, wala doon sa amin sa bahay. Dito lang ha, only here. Ito dalawa sila. Wag dyan na kayo, ma-slide ka dyan. Ano ha? Ayan. So wag dyan, magpagalitan tayo dito, masira yan. Tara, we're going na dito. May snow. Ayan, kukunti lang yung snow dito. Ayan. Kaya dito mga kabayan, no? Sa atin kasi sa Pilipinas, may mga lupa kasi doon, lalo na pag nakatira ka doon sa may mga bundok. Pag nabuwal po yung kuwan, yung mga puno, lalo na yung mga troso, ayun, doon yung dahilan na maging sanhi ng mga casualties kasi haharang yun sa mga daanan, lalo na yung bahay nyo ay nasa baba din, mahirap din lalo na pag malapit kayo sa ilog. Kaya sa atin, marami tayong mga kalikasan. Ang problema lang ay hindi naalagaan at hindi din na-manage ng maayos. Parang uhaw na uhaw sila sa snow eh. Kakapirangkot lang yung snow dito dahil nga wala nang snow dito ngayon dahil medyo warm. Dati nanonood lang ako dati sa mga vlog, lalo na yung Canada. Yun talaga dati yung pangarap ko na mapuntahan. Kasi nga pwede mong madala yung pamilya, makapag-aral sila doon, tapos maganda kasi may trabaho. So yun yung gusto ko dati sa Canada dati, kaya nag-apply din ako dati. Ang problema lang ay hindi tayo naging successful. Nakapagbigay nga ako ng pera ng mga kabayan kasi yung kinuha ko, student pathway po siya. Hayaan mo siya Sam. Pag student pathway ka kasi mga kabayan, kailangan mo talaga ng consultant kapag hindi ka po marunong mag-process. So yun yung ginawa ko na kapag bigay ko siguro ng mga 100,000. So hindi tayo nag-success dahil
nung naging kuha naman na application, kailangan na daw ng Shumani. So, hindi sinabi sa akin ng yung consultant ko na may kailangan pala ng Shumani. Nung una pa lang nag-apply ako, wala siyang sinabi. Pero doon nasa Shumani. So, wala naman kasi ako mga kabag-anak, wala akong kakilala. Kaya, yun, nag-kuhan ako, nag-back out ako. Pero problema, hindi ko na makuha yung pera ko. Hanggang ito nga, dumating itong Greenland. Nakita ko sa post lang. At sakto naman na nag-apply ako at mabilis lang talaga yung reply dito kasi hindi pa gaano kadami yung nag-a-apply dito. Pailan-ilan lang yung mga kabayan, kaya yun, naswerte tayo. 2022 yung mga kabayan, nag-apply ako dito. Mga 3 months lang nakarating ako dito. Tapos, ang kwento niyan mga kabayan, no, sa totoo lang, hindi naman ako nagmamayabang. Dosis sa mga kasama ko sa Saudi Arabia ay nandito na po sa Greenland dahil ako din ang naging daan na sinabihan ko sila na mag-apply. Mayroon ako mga kasama sa Saudi na sa 100 siguro kami nagtatrabaho sa isang kumpanya. Ang kumpanya namin, kuhan yung mga man, government yun. Eskwelahan siya, mga maintenance na kami. Alo-alo kami ng skill, mayroong painter, electrician, plumber, may cleaners. So, yung iba sinabihan ko, nag-apply naman, pero yung iba ayaw maniwala, baka daw kasi scam, magdududa sila, so hindi nila sinubukan. So yung naniwala sa akin ng mga kakilala ko, hindi naman din lahat nakuha. So napili lang yung may skill talaga. Kaya yun mga kabayan, nung nakarating na ako ng Greenland, ayun, marami nang nagpi-PM sa akin ng mga kakilala ko, nung katrabaho ko sa Saudi, na dati hindi naman sila nagpi-PM sa akin. Yun lang yung nalaman nila, na legit talaga. So nandito na ako sa Greenland, pero wala na, marami nang nakakaalam noon, marami na akong sinabihan, marami na din nag-apply. Hanggang sa ngayon ay kahirapan na papunta dito sa Greenland. Hanggang sa ngayon nawala pa yung recruitment ko dahil nga yung sinabi ko na no. Here, may slide ka. Ayan o, sunod. Diyan, slow. Diyan, huwag sipa-sipa din siya. Ayan. So, ayun mga kabayan, no? Kaya dito sa pag-a-apply, papunta ng Greenland, talagang pasyurtihan lang talaga dito. Kung talagang para sa'yo, ibibigay yan sa'yo mga kabayan. Kasi nga, naniwala talaga ako sa kasabihan na kahit anong apply mo kung hindi para sa'yo, hindi talaga ibibigay yan sa'yo. So, basta importante lang, kung may pagkakataon, applyan mo na. Basta, masabi ko sa inyo, huwag lang kayong magbigay talaga ng pera para maiwas kayo sa scam mga kabayan. Huwag kayong magbigay ng pera dahil dyan nag-uumpisa yung scam. Dahil sa pag-apply naman dito sa Greenland, di mo naman kailangan magbigay ng pera sa umpisa. So depende na lang, may madali dito mga kabayan para makapunta ka ng Greenland. Kung mayroon ka pong kakilala dito or kamag-anak na bigyan ka ng papel. Gaya ako, halimbawa, kung may kumpanya dito na kakilala ko tapos naghahanap siya ng tao, pwede akong maka-recommend. Halimbawa sa company ko, ang problema sa company ko, ang problema sa company ko ay yun nga, ay unti-unti ngang bumagsak at saka nagtanggalan ng tao. Sa swerte nga namin mga kabeno, hindi ka tayo daw nakita siya. Swerte nga namin mga kabeno, kasama kong Pilipino, hanggang ngayon ay hindi pa kami tinatanggal. Kumbaga mga kabayan, no, ay nirenew pa kami ng company namin ngayon, bagong renew na naman. Kaya pasalamat nga kami kasi binigyan pa kami ng bagong extension na naman para makapagpatuloy pa rin dito sa kumpanya ko. Ha? No. May slide kayo dyan. Oh. Dito snow. Oh. Ayan. So maganda dito yung view natin. Nangunguha sila ng ice dito. Kasi may ice kasi dito. Ayan. Ayan. So dahil sa sobrang lamig, nag-yellow siya. Ayan. So ngayon mga kabayan, yung status namin ngayon, nag-renew na kami dito sa company na tinatrabuan ko dito. At nagdesisyon kami, tinanggihan na namin yung boss ko na hindi na kami tutuloy na magtrabaho dun sa company na nilipatan niya. What's that, Axel? Ice! Oh, nag-ice na po dito yung mga tubig dahil sa lamig. Ayan o, tinitipak ni Axel. Yan. Yan, diba? Tinipak niya. Yan. Ito po yung view natin. Ayan po. Ang ganda po ng mga bahay dito. Ang cute tingnan mga kabayan, no? Yan, ito po yung mga sinaunang bahay dati. Pero ngayon, unti-unti na nilang
binawasak yung mga bahay na ganito kasi pinapalitan nila ng building. Dahil hindi na po magkasya yung tao dito mga kabayan. Dumadami na talaga yung tao dito. Tingnan nyo, napaka-cute mga kabayan. Ito yung kuha ng Greenland. Trademark nila ba? Yung bahay na magaganda. Lalo na mga kabayan, no? Sa summer, napakaganda nito tingnan. Ayan po siya. Ito po yung view. Tapos nagpa-fog na po doon sa nook, oh. Ayan, isa sa pasalamatan ko talaga sa Panginoon mga kabayan na binigay niya sa akin itong Greenland bilang isa sa mga trabahoan natin. While na nagtatrabaho ko dito, nakakasama ko yung pamilya ko. Ito, nasusubaybayan ko itong mga anak ko. Yan, kung paano sila lumaki, kung namimiss ko sila, lalo na mga kabayan, pag nagtatrabaho ako, kahit nasa trabaho ako, alam nyo, namimiss ko itong mga anak ko. Kasi parang gusto ko nang umuwi para makalambing, makasama sila. Sa akin kasi priority, pamilya ko ang priority ko, hindi po yung ibang tao. Pwede naman tayo makipagkuhan sa ibang tao, pero yung oras talaga na kuhan, ibigay natin sa pamilya natin. Dahil mga kabayan, yung mga tao na priority mo mga kabayan, kapag yung pamilya mo hindi mo sila priority, yan, walang magagawa yung mga taong inuna mo kaysa iwanan ka ng mag-ina mo dahil wala kang oras sa kanila. Kasi kung gumawa ka man ng pamilya, dapat sila yung priority mo kasi nga pamilya mo sila, hindi yung barkada. Kasi yung barkada mga kabayan, oo, maraming barkada na nakakatulong sa iyo, pero hindi po lahat. Kasi yung barkada, kapag wala ka na mga kabayan, sa totoo lang, iiwanan ka din yan. Kaya unahin mo talaga yung pamilya mo kasi sila yung tutulong sa iyo kapag madapa ka